Una sa ating mga balita, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbuwag sa sistematikong korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Ito'y sa harap ng mga anomalya sa flood control projects na ayon sa Pangulo ay nagpapahirap sa mga Pilipino. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Ang matagal ng pagbabalahura at malalang pangungurakot sa mga proyekto kontra baha, sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bubuwagin natin yung sistema. It cannot be allowed. Tatrabahuhin niya ng binubuong Independent Commission ni Pangulong Marcos na ilalabas ang komposisyon ngayong araw o sa Huwebes. So this has been going for 21 years. And that is why it's so deeply seated within the system. And that's why it's going to be a very, kailangan masalimuot at detalyado ang ating magiging investigasyon at para matignan. And yan ang magiging trabaho ngayon ng ating Independent Commission. Wala raw politiko sa investigating body, natitindigan ng mga abogado, investigador at prosecutor. Bibigyan din ng subpoena power na pipigas sa mga individual at grupo na magsiwalat ng impormasyon at tumestigo. Sa ngayon, hindi raw maituturing na revelasyon ang mga ibinunyag na pangalan na dawit umano sa katiwalian. Kailangan mo nang suriing mabuti ang mga kinakaladkad na pangalan na baka pinupolitika lamang. Kabilang sa binanggit ng government contractor na si Curly Discaya ang ilang kawani ng Department of Public Works and Highways at mga kongresista, kabilang si House Speaker Martin Romualdez na una ng pinalaga ng alegasyon. Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. People have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Name dropping is not a crime. But what is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. Ngayong bumabaha ang kontrobersiya sa mga flood control project, pinalilimas ni Pangulong Marcos ang panukalang pondo sa mga proyekto kontra baha para sa susunod na taon. Ayon sa Presidente, may bilyong-bilyong piso pang budget na natitira ngayong 2025 para sa mga naturang proyekto. Ito muna ang gagamitin at pagkakasyahin sa susunod na taon. Yung locally funded, kung tawagin, na project that amounts to about 225 billion, we will reappropriate it to education, to health, to other departments that are also always that are in need of this funding. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.